sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malas o swerte? Ito ang dalawang definisyon natin sa buhay. Minsan ay dinadaan natin sa hula ng mga baraha o kaya naman ay sa pagbabasa ng palad. Ikaw, naniniwala ka ba sa hula ng mga baraha? Maraming tao ang idedepende sa laman ng barahang mabubunot nila ang kapalaran nila. Pero paano kung ang barahang mabunot mo na inakala mong swerte ay magdadala sa iyo ng kapahamakan? Maniniwala ka pa ba? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa mga nakikinig at mga nakasubscribe sa inyong YouTube channel. Nakasubscribe na rin nga pala ako sa Kaistorya at sa Papa Dudut Family YouTube channel ninyo. Nag-send po ako ng letter sa inyo para ilahad ang mga bagay na nangyari sa akin 5 taon nang nakakaraan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gia. 20 years old na, taga Quiapo. Alam kong ang iba sa inyo ay madalas magpunta sa lugar na binanggit ko para magsimba at makita ang Poong Nazareno. Pero ako ay hindi pagsisimba ang madalas kong dinadayo sa lugar na yon. Nagpupunta ako sa Quiapo para magpahula. Oo, Papa Dudut. Sa baraha ko ay dinedepende ang magiging kapalaran ko. May mga pangarap kasi ako sa buhay na gustong-gusto kong matupad. At sa tingin ko ay baraha lamang ang makapagsasabi sa akin ng bagay na yon sa akin. Bunso pala ako sa aming 5 magkakapatid. Graduate na ako ng tourism pero dahil hindi gaanong kadaling makahanap ng trabaho ay nag-apply muna ako bilang front desk officer sa isang hotel malapit lang sa tinitirhan namin. May kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid ko at ako na lang ang kasama ng nanay at tatay ko sa bahay. Nagbibigay pa rin naman ang mga ate at kuya ko pero hindi pa rin sumasapat sa mga gastusin namin sa bahay. Lalo pa ngayon na matanda na at madaling dapuan ng sakit ang mga magulang namin. Hindi naman sa nagreklamo. Naiintindihan ko rin naman na may binubuhay din ang mga kapatid ko. Pero minsan ay sobrang nakakapagod na. May mga pagkakataong gusto ko na lamang sumuko at maging halaman na lamang sa lupa. Kahit ay isang araw lang. Kasi ang mga halaman, Papa Dudut, ay nagagawang makasurvive kahit na dinidiligan lang. Samantalang tayong mga tao, kailangang kumayod para lamang mabuhay. Kidding aside, masayahin naman talaga akong tao. Siguro kasi yon ang coping mechanism ko para hindi ko maisip ang mga problemang kinakaharap ko. Kaya siguro naniniwala ako sa hula kasi baka sakaling swertihin din ako sa buhay. Sa panahon kasi ngayon, kung hindi ka kakayod ay magugutom ka and worse ay baka sa kangkungan kami pulutin ang pamilya ko. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saang hotel ako nagtatrabaho. Masyado kasing confidential. Pero sa hotel na yon ko nakilala ang matalik kong kaibigan na si Vanessa. Madalas ko siyang nakakasama sa front desk kaya kapag walang masyadong guests ay nakakapagkwentuhan pa kami. Minsan ko na rin siyang inaya na magpahula sa mga manghuhula sa Quiapo pero ayaw daw niya. Hindi raw kasi siya naniniwala sa hula. Sinasamahan niya lang ako sa lugar na yon para lang magsimba o kaya naman ay kumain. Madalas nga niya akong pagtawanan dahil ang tanda ko na raw para maniwalang nagkakatotoo ang hula. Ang sinasabi ko lang sa kanya ay wala namang masama kung maniniwala ako. Wala namang mawawala sa akin kung sakali.
Nagsuggest naman siya na pahulaan ko raw kung magkaka-love life na nga ba ako. Ayaw ko sanang malaman kung ano ang magiging resulta ng buhay pag-ibig ko pero dahil makulit siya ay napapayag na ako. Kapalit kasi noon ang pagsama niya sa akin para lang hindi ako mag-isa. Kung hindi lang dahil sa ayaw kong nagpupunta roon na mag-isa, hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Para na rin yon sa pagkakaibigan namin kaya naman nagpa siya akong ipabasa sa barahang magiging love life ko. Kung magkakaroon man o aasa lang ako sa wala. Sa totoo lang ay hindi pa ako ready para magka-boyfriend. Gusto ko muna kasing matupad ang mga pangarap kong mag-ibang bansa bago ang boyfriend na yan. Never pa kasi akong nagka-boyfriend at marami namang umaaligid sa akin, Papa Dudut. May mga nagpaparamdam pero pagkaraan ng 1 o hanggang 2 linggo ay bigla na lamang silang nawawala at iniiwan ako sa ere. Suki na ako ng mga nag-ghosting na mga lalaki. Pero sabi sa akin ni Vanessa ay hindi naman daw kasi sa tagal ng panliligaw binabase ang pagmamahal kundi sa tagal ng pagkasamang meron kayo ng taong mahal mo. Medyo malabo para sa akin ang bagay na yon dahil gusto kong gayahin ang nanay ko. 1 taon bago niya sinagot ng tatay ko at doon niya napatunayan na mahal nga siya ni tatay. Alam kong sobrang old-fashioned na ng sinasabi ko pero ayaw ko rin namang umasa sa wala. Mas gusto ko kasi na ang unang lalaking mamahalin ko ay siya na rin ang huli. Naintindihan naman ako ni Vanessa sa bagay na yon, Papa Dudut, kaso may pakiramdam daw siya na makikilala ko na ang lalaking unang magpapatibok ng puso ko. Sinunod ko naman ang gut feeling niya kaya magkasabay kaming nagpunta sa Quiapo pagkatapos ng shift naming dalawa. Isa lang ang madalas kong puntahan na manghuhula sa Quiapo, Papa Dudut. Mas accurate kasi ang mga hula niya sa akin kumpara sa ibang naroroon. Feeling ko nga scammer ang karamihan na naroroon. Pero itong si Manang Ida iba siya kumpara sa mga manghuhulang nakapwesto sa Quiapo. Nahulaan nga niya na magkakatrabaho na ako at ilang araw lang ay tinawagan na ako ng hotel kung saan ako nagtatrabaho sa ngayon. Kaya ganoon na lamang kalaki ang tiwala ko sa kanya. Nung gabing ring yon ay sa kanya ako nagpunta para magpahula. Nagulat nga siya at sa unang pagkakataon ay kapalaran ko naman sa pag-ibig ang ipapahula ko. Madalas daw kasi ay sa karirang madalas kong ipahula. Na-excite naman siyang basahin ang kapalaran ko sa buhay pag-ibig. Malakas din daw kasi ang pakiramdam niya na makikilala ko na ang lalaking nakatadhana para sa akin. 2 silang nagsabi sa akin na ganoon kaya nagtiwala na lamang ako sa iniisip nila. Hindi ko rin naman kasi maiiwasan ang tadhana. Baka nga nasa tabi-tabi lang ang lalaking makakapagpaligaya sa nalulumbay kong puso. At kung makilala ko man siya. Hindi ko na rin mapipigilan ang kapalaran naming 2, Papa Dudut. Pagtatagpuin at pagtatagpuin ang landas namin kahit ano paman ang mangyari. Pinapili ako ni Manang Ida ng 6 na baraha pagkatapos niya itong balasahin. Sa unay nakataob muna ang baraha, isa-isa niya itong itinihaya hanggang sa pang-6 na baraha. Hindi ko mabasa ang mukha niya habang tinitingnan isa-isa ang mga tarot card na napili ko. Kalmado lang siya at para bang may malalim na iniisip. Segundo lang ang lumipas ay saka ko palang narinig ang kanyang sentimiento sa mga barahang napili ko. Makikilala ko na raw ang lalaki na katadhana sa akin sa simbahan. Makakabanggaan ko raw ito. Guwapo at matangkad ang lalaking yon, sabi pa niya. Pero kailangan ko pa rin daw mag-ingat dahil baka maakit ng iba ang lalaking para sa akin. Hindi ko alam kung papaano ko papaniwalaan ang bagay na yon, Papa Dudut. Madalas naman din kasi akong nagsisimba at karamihan sa mga lalaking nakakabangga ko ay kung hindi matanda, mga snatcher at kilalang mandurugas ng Quiapo. Mukhang sa unang pagkakataon ay hindi ako maniniwala sa hulang yon ni Manang Ida. Minsan na kasi akong nabudol ng mga lalaking aksidente kong nakabanggaan sa loob ng Quiapo Church. Kaya posibleng ang tinutukoy ni Manang Ida ay isa na namang malaking kalokohan. Sinabi ko sa kanya na baka sa pagkakataong yun ay sumablay siya. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa kanya oras na hindi mangyari ang sinasabi niya sa akin. Dismayado ko umalis ng kanyang pwesto at siguro dahil hindi ako handang marinig ang mga bagay na sinasabi niya.
Papadudot, hindi naman sa hindi ako handang magka-boyfriend. Ang totoo nga niyan ay sinasabi ng mga magulang ko na maghanap na raw ako ng lalaking makakasama ko sa panghabang buhay. Pero ayaw ko pa talaga. Kaya siguro gano'n na lamang ang pagtanggi ko na totoo ang magiging hula ni Manang Ida para sa akin. Matapos nga naming magpahula ni Vanessa ay nag-decide na lamang ako na dumaan sa simbahan. Para na rin siguro malaman kung totoo ba ang hula ni Manang Ida sa akin at para na rin ipagdasal na mabuhay pa ng matagal ang mga magulang ko. Masyado kasi silang nag-aalala na baka kapag wala na sila ay tumandang dalaga naman ako. Hindi naman siguro mangyayari yon dahil kahit papaano naman ay malakas pa rin ang katawan nila. Magkasama kami ni Vanessa noong mga oras na yon sa simbahan. Bigla nga lang ay may tumawag sa kanya at sinabing may emergency raw sa bahay. Hindi ko na naman siya pinigilan kaya pinagmadali ko siyang pauwi. Sinabi ko na lamang na huwag niya akong alalahanin dahil kaya ko namang mag-isa. Matapos ko ngang magdasal ay saka pa lamang ako lumabas ng simbahan. Tulad ng inaasahan ay wala akong lalaking nakabangga. Mukhang napatunayan ko na sumablay rin si Manang Ida sa panghuhula niya sa akin. Pero hindi pa man ako nakakalabas ng bakuran ng simbahan ng Quiapo ay bigla ko na lang naramdaman na may matigas na tumama sa ulo ko. Nang iangat ko naman yon ay para kong nakakita ng anghel sa lupa. Isang lalaki ang nasa harapan ko, gwapo at matangkad. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Una siyang humingi ng pasensya sa nangyari at pinulot ang shoulder bag ko na nalaglag. Sinabi ko naman na ako dapat ang mag-sorry dahil hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko kaya nabangga ko siya. Nakatingin kasi ako sa phone ko habang naglalakad kaya hindi ko siya napansin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga oras na yon kaya minabuti ko na lamang na magpaalam sa kanya. Papadudot, tumanggi pa ako na totoo ang hula ni Manang Ida sa akin. Ang sabi niya kasi ay sa loob ng simbahan kami magtatagpo ng lalaking nakatadhana sa akin. Kaya hindi ko sigurado kung ang lalaking nakabangga ko sa labas ng simbahan ang tinutukoy niya. Pero hanggang sa pag-uwi ko ay naiisip ko siya. Para bang panay ang pagrehistro ng napakagwapo niyang mukha sa utak ko. Kulang na nga lang ay maglabas ako ng photocopy ng picture niya gamit lang ang ulo ko. Bukod kasi sa napakaamo at napakalalim ng kanyang mga mata ay napukaw din ang atensyon ko ang napakatangos niyang ilong na dinaig pang ruler sa sobrang tuwid. Pero ang mas lalong nakapagpakilitin ng kalamnan ko ay ang napakalalim niyang boses. Lalaking lalaki ang dating niya sa suot niyang white shirt at maong pants. Tapos ay sobrang bango pa ng cologne niya. Saka pa lamang ako nagsisi nang mapagtantong hindi ko natanong ang pangalan niya at hindi man lang nakapagpakilala sa kanya. Ewan ko ba dahil sa kaba ko ay kaagad akong umalis sa lugar. Pero naniniwala ako na kung talagang siya na, ang lalaking para sa akin ay magkikita at magkikita kami ulit. Lalo naman akong nagsisi nang mapagtantong nawala ang wallet ko. Papasok na sana ako sa trabaho pero nang titignan ko ang pitaka ko sa bag ko ay wala na ito. Mabuti na lang talaga at mahilig akong magtabi ng pera sa bag ko kaya may pamasahe pa ako papunta ng trabaho. Napansin naman ni Vanessa na sobrang aligaga ako nang makarating ako sa front desk. Muntik pa nga akong malate, mabuti na lang talaga at hindi kaagad dumating ang boss namin. Kundi ay katakot-takot na namang sermon ang aabutin ko. Hindi po yun ang unang beses na nawalan ako ng wallet sa Quiapo kaya hindi ko inilalagay doon ang mga importanteng bagay tulad ng ATM card ko. Natuto na ako kaya bumili talaga ako ng purse na lagayan ng mga card at ID ko. Hindi pa ba natatapos ang araw ko ay may bigla namang sumulpot sa harapan ko. Pamilyar ang mukha ng lalaking yon at hindi ako maaaring magkamali. Bigla niyang ibinigay sa akin ng isang pitaka na kilalang kilala ko ang itsura. I believe this is yours. Yun ang sabi niyang habang inaabot sa akin ang wallet ko na inakala kong na-snatch na. Nahulog ko raw yun nang magkabangga kami sa labas ng Quiapo Church. Hahabulin niya na sana ako pero hindi na niya ako nakita dahil sa dami ng taong nakaharang sa kanya. Mabuti na lang at naroon ang lumang company ID ko kaya siguro nalaman niyang nagtatrabaho ko sa hotel.
Ang mas nakakagulat pa ay naka-check-in daw siya sa hotel na pinagtatrabahuhan ko at nagpakilala siyang si Glenn, isang businessman. Panay naman ang panunukso sa akin ni Vanessa matapos niyang masaksihan ang pag-uusap namin yun ni Glenn. Nakakita daw siya ng kakaibang spark sa mga mata namin. May utang na naman ako sa kanyang kwento dahil hindi ko man lang daw sinabi kung paano kami nagkakilala ni Glenn. Sigurado rin naman ako na hindi niya ako titigilan kaya ikikwento ko na sa kanya kung paano nagsimula ang lahat. Kilig na kilig naman siya habang inilalahad ko ang pangyayari kung paano nag-cruise ang landas namin ng lalaking yon. Hindi rin kasi ako makapaniwala na magkikita ulit kami pagkatapos ng lahat. Doon pa lang ako naniwala na tama ang hula ni Manang Ida. Mukhang tadhana na nga ang nagsasabi na si Glenn na ang lalaking nakaguhit sa palad ko. Hindi ko naman inaasahan na pagkatapos ng shift ko ay inaya niya akong kumain. Tinanong ko naman si Vanessa kung gusto niyang sumama pero ang sabi lang niya ay may importante siyang gagawin. Alam ko namang palusot lamang yon ang kaibigan ko dahil bago yon ay sinabihan niya ako na kailangan ko na raw kilalanin ng lubusan si Glenn at bigyan ng pagkakataon ng sarili kong sumaya. Hinayaan ko na lamang si Vanessa at sumama na nga kay Glenn. Ang akala ko ay sa mga Korean novela ko lang napapanood ng mga ganito. Noong lumabas kasi ako ng building ay isang kotse ang nakaabang sa amin ni Glenn na siya namang pinagbuksan ako ng pinto. Sobrang nakakakilig ang mga eksenang yon na akala ko ay imposibleng mangyari sa buong buhay ko. Sa isang 5-star restaurant niya ako dinala. Nung una ay nahihiya ako dahil hindi naman talaga ako sanay kumain sa mga ganong klase ng restaurant. Akala ko nga ay sa simpleng restaurant lang kami kakain pero hindi raw bagay ang ganda ko sa mga mumurahing restaurant lamang. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut, dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may lalaking nagparamdam sa akin na espesyal ako. Inaamin ko, nararamdaman kong nahuhulog na ang loob ko kay Glenn. Hindi ko nga lang alam kung pareho kami ng nararamdaman kaya bago pa maging malabo sa amin ang lahat ay tinanong ko siya kung para saan ang pag-i-invite niya ng dinner date. Wala kasi akong makitang dahilan para yayain niya ako at dalhin sa ganong klase ng lugar. Hindi ko pa man natatapos ang kinakain ko ay bigla na lamang niyang sinabing gusto niya ako. Simula nang makita niya ako sa simbahan ay hindi raw ako matanggal sa isipan niya. Kaya naman ang magkaroon ng pagkakataong magkita ulit kami ay sinigurado na niya na hindi na niya palalagpasin pa ang lahat. Gusto niya raw akong ligawan at maging girlfriend. Papa Dudut, isang panibagong katanungan na naman ang kailangan kong sagutin. Gusto ko naman talaga si Glenn pero ayaw kong madaliin ang lahat. Hindi naman kasi ako ang klase ng babae na makukuha agad sa material na bagay. Noong sinabi ko nga kay Vanessa ang napag-usapan namin sa dinner date ay inis ang naramdaman niya sa akin. Bakit daw nagpakipot pa ako at binitin ang sagot ko kay Glenn? Ang mga ganong pagkakataon daw ay hindi na dapat pinapalagpas pa. Pero paano kung niloloko lang niya ako at baka madiskubre ko na isang araw na hindi lang pala ako ang babaeng dinidate niya. Masyado raw akong nag-overthink. Baka nga raw ganon ang mangyari kung patatagalin ko pa ang lahat. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Manang Ida sa akin na baka nga makuha agad ng iba ang lalaking para sa akin kung hindi ako mag-iingat. Hindi ko naman ina-anticipate na mangyayari nga ang bagay na yon kasi mahirap mag-decide kaagad na hindi pa ako sigurado kaya pinatagal ko muna ng 1 buwan ang panunuyo ni Glenn sa akin. Baka kasi katulad din siya ng ibang lalaking nagpakita lang ng motibo at pagkatapos ay iiwan lang din pala ako sa ere. Gusto ko ring makasigurado na siya na ang lalaking nasa barahan ni Manang Ida. Ayaw ko rin kasing may pagsisihan ako sa bandang huli. Alam kong hindi magiging madali para kay Glenn ang lahat pero nakalagpas siya sa expectation ko. He pursued me for more than a month kaya naman napag-isipan ko na ang lahat. I invited him sa isang date at doon ko siya sinagot. Sobrang saya niya noong mga oras na ibigay ko na ang matamis kong oo sa kanya. Ipinangako naman niya sa akin na hindi siya magsisisi na sinagot ko siya.
Masayang masaya rin naman ako noong sagutin ko na siya. Doon ko naramdaman, Papa Dudut, na may taong kayang magtiis makasama lang ako, Papa Dudut. Noong araw ding yon ay ipinakilala ko na siya sa mga magulang ko. Masaya naman sina nanay at tatay sa ibinalita ko sa kanya. Nakiusap pa nga sila kay Glenn na huwag akong sasaktan. Nangako naman si Glenn sa kanila na kahit na anong mangyari hindi niya ako paiiyakin. Ibinalita ko na rin kay Vanessa na boyfriend ko na si Glenn. Tuwang-tuwa naman at masayang masaya siya para sa akin. Walang paglagyan ang saya ko sa mga nangyari. Pakiramdam ko ay malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko noong magkaroon na ako ng boyfriend. Simula nga noon ay hatid sundo na ako ni Glenn sa trabaho. At madalas na rin kaming kumakain sa labas. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang pumunta sa condo unit niya sa Makati. Hindi naman ako nakatanggi dahil matagal ko nang gustong malaman kung saan siya nag-i-stay. Hindi ko naman din inaasahan na noong gabing yon ay may mangyayari sa amin. That was my first time to sleep with a guy in one bed. Pero hindi ko pinagsisisihan na ibinigay ko kay Glenn ang pinakaiingatan kong perlas. Ganon ko kasi siya kamahal, Papa Dudut. Nagising na lamang ako na nakahiga sa kama ni Glenn. Tulog pa siya ng mga oras na yon kaya malaya akong napagmasdan ang napakaamo niyang muka. Naisip ko na sobrang hirap pakawala ng katulad niya. Kapag kasama ko siya ay pakaramdam ko ay bumabagal ang oras ko. Hindi ko na nga na malaya ng mga araw na magkasama kami at habang tumatagal ay lalo ko siyang minamahal. Doon ko napagtanto na siya na talaga ang lalaking nakatadhana para sa akin. Hindi ko rin alam ang gagawin ko kapag nawala siya sa akin. Baka mamatay ako. Habang pinagmamasdan ko siya sa mga oras na yun ay tumunog naman ang phone niya. Ginising ko siya pero mukhang mahimbing ang pagkakatulog. Nagdadalawang isip pa ako kung babasahin ko ang message na nag-pop up sa phone niya. Hindi ko kasi ugali ang magbasa ng messages ng iba. Pero naisip ko rin na baka importante na message yon kaya naman dinampot ko na ang phone sa side table at binasa ang message. Hindi naman siguro siya magagalit kung sakaling basahin ko ang message na yon. Girlfriend naman niya ako after all. Nang binasa ko ang message ay galing yon sa isang unknown number. Ang sabi nito ay naroon na raw sa kanilang depot ang mga internal organ na i-deliver. Napaisip ako ng mga oras na yon. Internal organ. Hindi ko alam kung anong iisipin ko at para kasing may kakaiba akong kutob sa mga nabasa kong mensahe sa phone ng boyfriend ko. Papa Dudut, kahit kailan ay hindi ko pa alam kung ano talagang negosyong pinapatakbo ni Glenn. Sa tuwing tinatanong ko kasi yon, ang sinasabi lamang niya ay isang shipping company raw. Pero hindi ko alam kung saan ang opisina niya. Halos magdadalawang buwan na kami pero kahit na isang beses ay hindi ako nakapunta doon. Na hindi ko nga rin alam kung buhay pa ba ang mga magulang niya o may mga kapatid pa ba siya. Saka ko lang na-realize na nasa loob ng 2 months naming relasyon ay wala akong halos alam sa buhay ni Glenn. Mas madalas pa nga akong magkwento ng tungkol sa akin kesa sa kanya. Palagi na lang siyang tahimik kapag magkausap kami. Pero malambing naman siya kaya hinahayaan ko na lang. Nang magising siya ay agad naman niyang kinuha ang phone sa akin. Nagalit siya nang makitang hawak ko ang phone niya. Nagsorry ako dahil akala ko ay ayos lang sa kanya. Pero ayaw niya pala nang may nakikialam ng gamit niya lalo na ng phone niya. Noong ko lang nakitang nagalit ng ganon si Glenn. Para bang sobrang laki ng kasalanang nagawa ko. Sinabi lang niya na umuwi na lang muna raw ako at may importante siyang pupuntahan. Tinanong ko naman kung pwede ba akong sumama. Hindi raw pwede dahil mahalaga ang lakad na yon sa kanya at wag na lang daw akong makulit. First time kong ma-encounter ang ganong mood niya. Madalas kasi kalmado lamang siya at tahimik. Ilang araw ding hindi nakipagkita sa akin si Glenn matapos ang mga nangyari. Tinawagan ko naman siya pero ang lagi lang niyang sagot ay busy siya. Napansin din naman yon ni Vanessa at parang bigla na nga lang nanlamig sa akin si Glenn. Pagkatapos ng ilang buwan naming relasyon. Pero binigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt at baka lang kasi talagang abala siya sa negosyo at marami ring ginagawa. Kaya hindi ko na lang muna rin siya inabala. Naikwento ko rin kay Vanessa ang nabasa kong message sa phone ni Glenn.
Akala ko naman ay kakampihan niya ako pero baliktad pala ang nangyari. Maliraw kasi nang pakialamanan ko ang phone ng boyfriend ko kasi privacy niya yon. Nang banggitin ko naman ang laman ng mensaheng nabasa ko ay baka lang naman daw internal organ ng mga hayop ang sinasabi. Ewan ko ba papadudot pero sobrang gulo ng utak ko ng mga oras na yon. Tapos ilang araw ding hindi nagparamdam sa akin si Glenn. Naisip ko rin na baka may iba na siyang babae kasi kung talagang wala siyang babae, bibigyan niya pa rin ako ng oras kahit gaano pa siya kabisi. Girlfriend niya ako tapos wala man lang siyang ginagawa para makita ako. Para bang hindi man lang niya ako nami-miss. Hindi naman sa pagiging demanding at clingy pero karapatan ko naman yon bilang girlfriend niya. Isa pa ay gusto ko rin sanang makita at makausap siya. Halos mabaliw na kasi ako sa kakaisip kung saan siya naroroon. Kapag naman dinadalaw ko siya sa kondo niya ay wala siya ron. Halos 2 linggo din ang lumipas bago siya nagpakita sa akin. May dala pa siyang bouquet at malaking teddy bear noong puntahan niya ako sa front desk hotel. Peace offering daw sa ilang araw niyang hindi pagpapakita. Sobrang busy kasi niya sa trabaho at nagsorry naman siya at ipinangakong babawi siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hulog na hulog ako sa lalaking yon. Isang tingin at ngiti lang niya ay para bang nawawala na ang galit ko. Pinagbigyan ko naman siya at inaya niya ako sa isang dinner date para daw matanggal ang tampo ko. Sumama naman ako at sa isang yate kami kumain. Pag-aari daw niya ang yate kaya malaya naming magagawa ang gusto naming gawin. Pero hindi pa man lumalalim ang gabi ay may tumawag sa kanya. Kailangan daw niyang umalis kaagad dahil nagka-emergency daw sa opisina. Inintindi ko na lamang siya sa halip na magalit. Ihahatid na lang daw niya muna ako sa bahay bago siya pumunta sa pupuntahan. Pumayag naman ako at nagpahatid ako hanggang sa bahay. Pero hindi ako pumasok sa amin nang maihatid niya ako. Hinintay kong makalayo ang kanyang kotse bago ako pumara ng taxi para sundan siya. May hinala kasi ako noon na may kababalaghang ginagawa si Glenn. At iyon ang kailangan kong malaman. Pero ang ipinagtataka ko ay tumigil siya sa isang abandonadong gusali. Buong akala ko ay sa isang malaking company building ang negosyo niya pero hindi ko inaasahan na isang bodega pala yon. Lalong lumakas ang kutob ko na may ginagawang kalokohan ng boyfriend ko dahil sa nakita ko. Sinundan ko siya papasok sa lumang gusali na tingin ko ay isang bodega. Medyo malayo ako sa kanya para hindi niya ako mapansin. Gusto kong malaman kung anong klaseng negosyo ang pinapatakbo ni Glenn. Baka kasi ilegal ang negosyong sinasabi niya sa akin at hindi ko alam kung ano pang mararamdaman ko sa kanya oras na makumpirma kong may kabulastugang ginagawa nga ang kasintahan ko. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob ay nalanghap ko na ang masangsang na amoy papasok sa pinakaloob ng gusali. Tinakluban ko na lamang ang aking ilong at bibig dahil pakiramdam ko ay babaliktad ang sikmura ko sa amoy ng parang nabubulok na daga. Nagtago ako sa likod ng isang nakataob na drum para hindi niya ako makita. Nang silipin ko naman siya ay may mga kasama siya sa loob. 4 sila at mukhang mga bouncer sa club yung 2 habang ang isa naman ay parang doktor dahil naka-lab gown ito. Pero hindi ko inaasahan ang nakita ko nang biglang alisin ni Glenn ang plastic na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Tumambad sa mga mata ko ang bangkay ng 2 babae na duguan at may malaking hiwa sa tiyan. Napamulagat ako sa nakita ko. Hindi ko inaasahan na bubulaga sa akin ang mga yon at para bang wala lang sa kanila ang ginagawa. Kinukuha nila ang mga internal organs ng mga babae at nilalagay yon sa nakasil na plastic. Narinig ko pa si Glenn na kailangan mapashift na ang mga yon sa lalong madaling panahon papunta sa China. Hindi ko akalain ang internal organ na tinutukoy sa nabasa kong message sa phone ni Glenn ay literal na lamang loob ng tao pala. Nanginginig ang buong tuhod ko sa mga nakita ko at muntik pa nga akong mapasuka dahil halos bumaliktad ang sikmura ko. Hindi lang sa amoy kundi pati na rin sa kung paano nila kuhanin ang lamang loob ng mga bangkay na parang mga baboy lang. Wala akong ideya na ganon pala ang madadatnang ko sa lugar na yon. Hindi lang ilegal kundi isang karumal-dumal na krimen ang negosyong pinapatakbo ng boyfriend ko. Napansin ko rin na mga babae ang biktima nila kaya napaisip ako. Ako na kaya ang isusunod?
Ayaw ko mang isipin pero posibleng mangyari nga ang bagay na yon. Kaya bago pa man may mangyaring masama sa akin sa lugar na yon ay umisip ako ng paraan para makatakas. Dahil kapag nahuli ako ni Glenn ay siguradong hindi nila ako palalabasin ng buhay sa lugar na yon. Kaya dahan-dahan akong naglakad papalayo sa kanila pero hindi pa man ako nakakalapit sa labasan ay hindi sinasadyang may maapakan akong bote ng mineral water na lumikha ng ingay. At tulad nga ng inaasahan ay napansin nila ako. Pero hindi ako lumingon sa kanila noong sandaling sumigaw sila. Mabilis akong nagtatakbo para maisalba ang buhay ko na nasa bingit na ng kamatayan ng mga oras na yon. Narinig ko pang sinigaw ni Glenn ang pangalan ko pero kahit na isang lingon ay hindi ko ginawa. Pinaputukan nila ako ng bala pero dahil sa bilis kong tumakbo ay hindi ako naabutan. Laking pasasalamat ko na lang talaga, Papa Dudut, na nakaligtas ako sa kapahamakan. Nagtago kasi ako sa isang malaking puno dahil alam kong susundan nila ako gamit ang sasakyan. Nang makalagpas sila sa pinagkukublihan ko, ay agad akong tumawag ng pulis para i-report ang bodega na nag-aangkat ng mga internal organs ng tao papunta sa China. Agad naman silang rumisponde at pinuntahan ng lugar na sinabi ko. Pero nakakalungkot na mabilis ding nakatakas ang mga taong involved. Nalinis na rin ang lugar ng krimen kaya wala nang laman ng bodega na magpunta ang mga pulis. Ang sabi pa ng mga pulis sa akin ay matagal na raw nilang hinahanap ang mga taong gumagawa ng ilegal na gawain na yon. Hindi lang daw nila makita dahil magaling magtago ang mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Inaakit daw ng leader nila ang babaeng biktima pagkatapos ay kukuhanin ang loob nito. Kapag nahulog na sa bitag ay saka gagawin ang karumal-dumal na krimen. Mga babae daw ang pinipili nilang biktimahin dahil alam nilang walang gaanong bisyo ang mga babae at healthy ang mga internal organs. Kung tama nga ang hinala ko ay maaring ako na nga ang susunod na biktima kung sakaling hindi ko siya sinundan ng gabing yon. Itinuro ko din kung saan nag-i-stay ang boyfriend ko pero wala na ito doon. Ang nahuli lang nila ay ang 3 pa nitong kasama. Papadudot sa takot na balikan ako ni Glenn ay kaagad ako nag-impake ng gamit. Kasama ng mga magulang ko, hindi na rin ako pumasok pa sa trabaho. Sinabi ko na lang kay Vanessa na magsisend ako ng resignation via email. Ayaw ko rin kasing sabihin sa kanya kung bakit biglaan ang desisyon kong umalis sa trabaho. Ayaw ko kasing madamay siya sa problema ko. Umuwi kami ng mga magulang ko sa probinsya ng kapatid ko sa Masbate. Doon muna kami nanirahan pansamantala hanggat hindi pa nahuhuli si Glenn. Nang mabalitaan ko naman na namatay na ito sa isang entrapment operation, saka lang ako nag-decide na bumalik ulit ng Maynila para magsimula ulit. Ngayon nga ay natanggap ako bilang isang waitress sa isang restaurant at nag-iipon na para makapag-apply sa barko. Masakit para sa akin ang mga nangyari. Totoong minahal ko ng todo si Glenn pero ang mas masakit sa akin ay nang malaman ko kung ano talaga ang tunay niyang katauhan. Bagamat nawala na siya sa landas ko ay naroon pa rin ang masasayang alaala ng pinagsamahan naming dalawa. Alam ko rin naman na hindi niya ako minahal ng totoo pero kahit papaano ay pinaramdam niya sa akin na babae ako. Simula noon ay hindi na ako naniwala sa hula o sa mga baraha. Hindi nakabase roon ang kapalaran ko kundi sa mga ginagawa ko. Nawa ay magsilbing aral po ito sa mga nakikinig sa inyo. Yun lamang at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Gia. Madalas nating inaasa ang kapalaran natin sa swerte o malas. Parang nakikipagpatintero tayo sa buhay kung kailan tayo aasenso. Minsan naman ay inaasa rin natin ang ating buhay pag-ibig sa mga bagay na akala natin ay makakatulong sa atin para mahanap ang taong para sa atin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tutugma sa iyo ang pagkakataon. Minsan ang inakala mong swerte sa iyo ay magdadala pala sa iyo ng malaking kapahamakan. Tulad na lamang ng nangyari sa letter sender nating si Gia, inasa niya sa baraha ang kanyang kapalaran kahit pa walang kasiguraduhan. Muntik pa siyang ihatid ng maling paniniwala sa kanyang huling hantungan. Kaya kung susugal ka sa isang tao ay mas mabuting kilalanin muna ito bago magpadala sa bugso ng damdamin. Mas mabuti nang maging maingat kesa sa mapahamak.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.